Kapag pinag-uusapan ang pinakamalakas na bansa sa mundo, madalas nating marinig ang pangalan ng United States. Pero paano nga ba talaga sila umabot sa ganitong antas ng kapangyarihan? Kapag pinag-usapan ang pag-angat ng US bilang superpower, ekonomiya ang unang pundasyon. Bago pa ang malakas na militar at advanced na teknolohiya, sinigurado muna nilang matibay ang kanilang kabuhayan. Malawak ang lupain at sagana sa likas na yaman, kaya maaga silang nag-industrialize nang hindi umaasa sa imports. Habang agrikultura pa ang karamihan sa mundo, puno na ng factories, railroads at mass production ang Amerika. Dito dumagsa ang negosyo, trabaho at innovators mula sa iba't ibang bansa na nagpatuloy sa kanilang economic growth. Ang pinakamalaking turning point ay ang World War II. Habang wasak ang Europa at Asia, buo ang Amerika at naging pangunahing supplier ng pagkain, armas at kagamitan. Literal na factory of the world. Pagkatapos ng digmaan, ang dolyar ang naging sentro ng global trade at kalaunan ay global reserve currency. Kaya hawak nila hindi lang produkto, kundi pera rin. Kasabay nito, lumawak ang malalaking American companies mula langis at sasakyan hanggang finance at teknolohiya na nagpatibay sa global influence ng US. Sa madaling salita, bago maging military superpower, economic giant muna ang Amerika at ito ang pundasyon ng kanilang buong global dominance. Malakas ang US hindi lang sa ekonomiya, kundi sa militar. Kaya nilang magpadala ng sundalo, barko at eroplano kahit saan sa mundo sa loob lang ng ilang oras. Nagsimula ang dominance nila nang sila ang unang gumamit ng atomic bomb. Pagkatapos ng World War II, nagtayo sila ng military bases sa iba't ibang kontinente. Ang pinakamalakas nilang sandata, ang US Navy, na nagbabantay sa international sea lanes at oil routes. May advanced air force din sila, stealth aircraft, drones at cyber capabilities. Kayang pigilan ang kalaban bago pa man magsimula ang digmaan. Kadalasan, hindi na nila kailangang lumaban. Ang presensya ng US military ay sapat na deterrence. At yan ang dahilan kung bakit kahit nagbabago ang mundo, nananatiling superpower ang Amerika. Malakas ang kultura ng innovation sa US. Hindi sila takot mag-eksperimento at hindi sila takot magkamali. Dito isinilang ang pinakamalalaking tech companies. Kaya sentro sila ng digital revolution, mula internet hanggang AI. May Silicon Valley sila. Hindi lang sa tech malakas ang US, nangunguna rin sila sa aerospace at space technology. NASA ang nagdala ng tao sa buwan at hanggang ngayon, dominante sila sa satellites at global communications. Ang teknolohiya ng US ang backbone at secret weapon ng Amerika. Pagkatapos ng World War II, ang US ang nagdisenyo ng global system. Habang wasak ang Europa at Asia, sila ang gumagawa ng mga rules at institution. Kumbaga, sila ang referee ng international politics. Kapag may krisis, halos sa US lumalapit ang mga bansa. Hindi rin sila nag-iisa. May malawak na network ng allies. Europe, Japan, South Korea, Australia, Canada at NATO. Kaya kahit may tensyon sa Middle East o Asia, hindi lang US ang kaharap ng China at Russia. Isang buong alliance. At higit sa lahat, sila ang nagtakda ng standards sa trade, banking, internet at global security. Sa madaling sabi, malakas ang US dahil may team sila. At sila rin ang gumawa ng laro. Hanggang ngayon, sila pa rin ang gulugod ng global order. Naging superpower ang US dahil malaki ang bintahe nila sa geography. Nasa North America sila at napapalibutan ng Pacific at Atlantic Oceans. Kaya natural silang protektado laban sa direktang banta ng malalakas na kalaban. Dahil dito, hindi nila kailangang tutukan ang depensa ng borders at mas nakapag-focus sila sa global expansion. Dagdag pa rito, sagana ang US sa likas na yaman. Malalawak ang farmland, sapat ang tubig at may langis, coal at minerals. Kaya hindi sila umaasa sa ibang bansa para sa pagkain at enerhiya. Ito ang nagpatatag sa ekonomiya at nagbigay ng tuloy-tuloy na lakas sa industriya at militar. Sa madaling salita, ang lokasyon at yaman ng US ang solidong pundasyon ng pagiging superpower nila. Ngayon, alam mo na kung bakit ang US ang pinakamalakas na bansa sa mundo. Kung gusto mo pa ng ganitong global analysis, i-like mo ang video ito at i-follow mo na ang page para hindi ka mahuli sa mga susunod na insights.